Hindi raw alam ni Vice President Sara Duterte kung ano ang pinanggagalingan ng Malacanang sa komento nito na complete failure raw ang leadership niya sa Department of Education when she was the Education Secretary. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM. Ako nga pala si Bons Magsambol, pag-usapan natin ang issue. To be fair, nagre-react lang naman ang Malacanang sa unang statement ni VP na napapag-iwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Ito raw ay na-stuck na sa paper and pencil. So, rumesbak si Palace Press Officer Claire Castro kay VP Sara. Sabi niya, bakit hindi niya raw inaksyonan itong mga reklamo niya ngayon noong siya ay Education Secretary pa. Matatandaan na nag-resign si VP Sara sa Marcos administration noong June 19, 2024, signaling the collapse of the once formidable Uniteam Alliance. Simula noon, all-out na sa bakbakan si VP Sara at ang Marcos administration. Pero teka lang, balikan natin, may basis ba ang Malacanang sa complete failure remark nito sa leadership ni VP Sara sa DepEd? Oh well, kayo na ang humusga, pero ito ang mga nangyari sa DepEd nung siya ay Education Secretary. Sabi ng Commission on Audit, the Department of Education managed to build only 192 classrooms out of the 6,379 target classrooms in 2023. The full year, Duterte was the Education Secretary. At that time, meron na tayong kakulangan na 91,000 classrooms. At ngayon, lumobo na ito sa 165,000 classrooms. Naaalala nyo ba yung matatag curriculum? Ito lang naman yung banner program ni Duterte nung siya ay Education Secretary. Pero ayon na rin sa mga teachers na nakausap natin na sa on-ground experience, minadali raw ito at hindi pinaghandaan ang implementasyon. Eto pa, di ba pinatanggal rin ni VP Sara yung mga classroom decorations including instructional materials sa mga classroom kahit na wala namang pag-aaral na nagsasabi na distraction ito sa mga mag-aaral? Well, pinabalik na siya ngayon ni Education Secretary Sani Angara. Ay yung mga undistributed learning materials at laptop ng DepEd na binebenta na lang sa market. Naaalala nyo ba? Well, hindi naman ito binili sa time ni Duterte, pero yung implementasyon kasi ng kontrata pagdating sa distribution ay nag-overlap sa kanyang administrasyon. Sabi nga ni Castro, the records will speak for itself on how Duterte led the Department of Education. So kayo na ang humusga. For more stories, visit Rappler.com.